Eto pa, isa pang appetizer mga bossing. Eh, baka sabihin ninyo, naku, puro magagandang balita lang ang sinasabi o pinapakita ni Mark Ramos. Eto, napapansin po ni John Vic Remulla ng DILG na mahina talaga ang pasok ng turista sa ating bayan. No? Ang ating Pangulo ho, mga boss chief amo sir, patuloy na nagtatrabaho upang humikayat no ng mga turista upang pumasok sa ating bayan. Nandiyan na nga po katulong si General Torre yung paglalagay ng mga police visibility etc. pagkakalat ng mga police visibility na ayaw ng Vice Presidente. Di po ba? Nagtaka ako kay Vice Presidente no. Pero mo pati yung pagkalat o paglagay ng pulis doon po sa kalsada, ayaw niya. Sabi ko, aba, parang ang ating Vice Presidente naman yata para lang ano tawag natin doon, makakontra lang ho. Di po ba? Lahat na po ginagawa ng ating Pangulo para po makahimok ng turista po sa ating bayan. Pero bakit ganun? Kulang pa din. Hindi ho kaya yung Department of Tourism ho, mga bossing, mali-mali ang ginagawa. Hindi alam yung ginagawa. Kulang yung ginagawa para talagang makapaghimok ng mga turista at pumasok sa ating bayan na iparamdam na safe sila sa ating bansa. Hindi po kaya yun ang may kakulangan? Di ba? Ano ba slogan ngayon ng Department of Tourism? No? Hindi kasi importante po sa isang bansa, mga bossing, na lumakas ang turismo din ho. No? Isa sa kagaya ho dito sa amin, mga kababayan. Kagaya ho dito sa amin, no? Pag bumagsak ang turista dito, pag bumagsak ang turismo dito, naku po, patay lahat ng negosyo. Isa po sa pinagkukuhanan ng kita ng bayan, mga bossing, ang pagpasok po ng turismo. Kaya kailangan siguro, kalampagin at katukin natin yung Department of Tourism mo. Na ano ba? Paano nyo ba ginagawa ang trabaho ninyo? No? Bakit parang wala kayong nahihimok na mga turista para pumasok? Wala atang slogan ngayon. Sabi ni BMB, Joel Depano. Sabi ni Shiro Kansaki, mahalaga ang turismo para may investment. Correct. Diba? Kung sino gustong sumali sa Serep sa Force sa GC, contact admin Chaicher. Naku, ikaw pala pasimuno niyang GC na yan, Chaicher, ha? Di ba? Ay, naku, kaso pagdating kay Duterte, puro Chinese. Aba, nagpasukan yun. Naalala nyo, meron pang yun? Meron pang pastillas yun. May nakaipit na 10,000 doon sa kanilang mga pasaporte. Anyway, kinakatok po namin ang Department of Tourism. Baka naman po pwede pakiayos yung inyong trabaho. At mukhang hindi effective yung mga slogan at inyong paghimok sa turista. Lahat na po ginagawa ng Pangulo, lahat na po ginagawa ng mga kapulisan para iparamdam po sa mga papasok na mga turista na safe po sila sa ating bansa. Baka sa inyo po ang kakulangan dyan. Katukin natin si Cristina Prasco, no? Baka medyo konting meron kayong paikot-ikutin dyan, para medyo gumanda naman. Mahimok yung mga turista pumasok, may kita lalo, extra kita ang ating bayan po. Mga kababayan, aalisin ko na to. Ha? Yan po yung mga natin, yung mga panghimagas lang po natin, mga bossing. Alisin ko na yan. Ngayon, saan tayo? Naku po. Dito muna tayo kay Robin Padilla. Ano ho, mga bossing? Kay Robin Padilla muna tayo. May ine-ebas ho, mga bossing, ang Bonifacio ng PDP. Ito, napapansin ko ho, si Binoy, mga kababayan, sunod-sunod ang post doon sa kanyang social media. No? Meron na po ba tayo solusyon sa problema sa langis dahil po ngayon lumalakas o tumitindi po ang giyera doon sa gitnang silangan. Yung gano'n. Eto naman yung nakita namin. Yung lumaban sa komunista, sila ang pro-China. Yung sunod-sunuran sa komunista, sila
ang pro-Pilipinas. Ano ibig sabihin ni Robin dito? Wait lang, ang China, komunista ho yan mga bossing. Nakita po ba natin na ang dating Pangulong Duterte ay sumalungat sa gusto ng China? Parang wala hong ganun. Di po ba? Parang wala hong ganun mga kababayan. Ang lagi nating nakikita sa dating Pangulong Duterte yung mga pagkukunwariho. No? Ay, kunyari magje-jet ski ako. Kunyari pupunta ako doon sa West Philippine Sea. Diba? Kunyari, sasabihin ko sa mamamayang Pilipino sa aking kandidatura, magje-jet ski ako, pupunta ako doon sa West Philippine Sea. Itataguyad ko ang bandila ng Pilipinas. Nangyari po ba, mga kababayan? Wala. Merong isang beses na ipinost tungkol sa joint exploration po para sa langis, no? Si Robin Padilla din. Yan na din po ang ginawa ng dating Pangulo, no? Upang sa ganun daw ho, kung sakali na dumating daw po mga kababayan ang problema sa langis, kumbaga meron agad tayo. Akala yata ni Robin Padilla kapag nakipagkasundo na sa China, umpisa na agad makukuha na langis po sa ilalim ng dagat. Hindi pa ba kayo nadadala sa China, mga komunista? Di ba ang tagal-tagal inalagaan ng dating Pangulong Duterte? Yan, real talk. Ang tagal-tagal inalagaan ng dating Pangulong Duterte ang China. Tapos, ayan na, si Rodrigo Duterte, kumakaway na. Uy, kamusta ka dyan, boss, sa ICC? Bata ka pa dito andyan na si Rodrigo Duterte. Di ba? Ang ginawa pinalayas po yung mga Amerikano tapos humilig po sa China. Ang dating Pangulo. May nangyari po ba? Joint exploration. Ang pagkakarinig ko po dyan mga bossing, sige payag ang Pilipinas, 60-40. 60 ang makukuha ng Pilipinas, 40 doon sa China. Ang China pa ang gagalaw. Ibig sabihin, kapag ganun na yung ginugusto nila at sinasabi nila, alam nila talo na sila doon sa laban. Kaya kahit 40% na lang, okay na sa kanila. Kaya lang, ang problema ng Pilipinas doon sa usapan na yon, kung ibibigay talaga yung tamang porsyento o yung talagang nakita nila, baka denguyin lang ang Pilipinas po. Sabi sa ilalim, yung sunod-sunuran sa komunista, sila ang pro-Philippines. Ganyan ang sinasabi ni Inday Sara Duterte, di ba mga kababayan? Ganyan ang pinamumuka ng Vice Presidente na pro-Pilipinas sila.